Sumainyo ang Panginoon. Bahagi yun ng patuloy na paanyaya ng buong ikapal, pagkakataon ng ating pagninilay, bahagi na ipinamamanig na alin sa puso ng gagaling ang nagpaparumi sa tao, hindi ang mga pumapasok sa bibig nito. May dalawang uri ko na pamantayan o kung tawagin natin school of thought, na makita natin kapag pinag-usapan natin ang kasalanan. Yung pamantayan ng mga Pariseo ay alin? Yung pumapasok sa bibig. Katulad ng mawalimbawa na katulad ng pinamanik rito yung alin, yung paghuhugas ng kamay, ng baso, ng pinggan, ng mga binili sa palengke. Hindi sapagkat hindi naghuhugas. Hindi ito question ng paghuhugas, kunin ang question ito alin. Natatanging pamamaraan ng paghuhugas. May step by step na paghuhugas. Well, hindi naman ang masama, no? Kung maalala ninyo, noong tayo ay nagkaroon ng pandemya, itulungan tayo ng DOH, no? Kung paano maghugas ng mga kamay. Okay yun, for health reason. Pero pag pinag-usapan natin na kung ito'y maliligtas, gawa lamang ng paghuhugas ng kamay mo, yun ang sinasabi ni Jesus. Ang utos ng tao ay ginagawa yung utos ng Diyos. May epekto yun, naman, no? May epekto, yung mga panlabas, yung environment. Katulad halimbawa mo ng pagkain ng baboy. Sa Middle East, alam natin mainit doon. Kapag kumain ka ng baboy, sa atin hindi masyadong natin ramdam. Pero kapag kumain ka ng baboy, nagpapainit din ng katawan. Dahil sa nagpapainit ng katawan, mainit na nga, anong mangyayari? Mag-iinit ka. So, bahagi yun. Pero yun ay environment. Pero hindi doon nakabase. Kung ikaw ay mag-iinit, nasa iyong pagpili pa rin. No? Naalala ko rin tuloy, yung una kong appointment, no? Pagkatapos sa coordination, ay sa seminaryo. No? Ako po inang-assign na procurator privilege of discipline. Bahagi yun. Sabi ko, mas maigyan ito. Kasi kung kayo nakapunta sa seminary natin, sa St. Peter's College Seminary, sa San Pablo City, Chedrick Avenue, ay makikita nyo doon, malaki yung grounds. Pag pumasok ka, ay malayo sa tao. Kapag nandun ka lang sa four corners of the seminary, wala ka masyadong makikita. Kundi yung kapwa mo pare na nagtuturo din doon, yung mga seminarista, yung mga lay teacher, yung mga lay teacher kasi, at saka yung mga nagluluto, yun lang. Walang ibang pwedeng maging tukso. Malayo ka sa tukso. Kasi wala ka lang ibang makikita. So bahagi yun. Nung panahon naman ay hindi mo naman uso ang internet. Kaya sabi mo, mas may rito. Mas magiging banal ka. Bahagi yun, nakuntusin na yun. Tama, pero mababaw. Kasi hindi yun ang pamantayan ng kabanalan. Yung pamantayan ng kabanalan ay yung pagpili mo.
yung pagpili mo kay Jesus, o ang pagpili mo na hindi magkasala. Kahit sa loob ka lang ng kwarto, pwede kang magkasala kahit na wala ka nakikita. Bahagi mo yun. At yun ang sinasabi ni Jesus. Nasa puso ng gagaling ang mga nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, na nawa ay higit natin maunawaan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan ay paalalahanan natin yung ating sarili na may mga factors, tawagin natin may mga porsyento na maaaring magudyok sa iyo sa pagkakasala. Yung mga taong nakakasalamuha mo, yung mga taong naging bahagi ng buhay mo, yung mga na-encounter mo, mga pangyayari. Pero nasa iyo ang desisyon kung ikaw ay magkakasala o hindi. No? Kasi pag sinabi mo na, ano itong kalimitan ngayon ang ginagawa dahilan ng iba, ba't ka nagnakaw? Mahirap lang ako eh. Ay, gawa ng paghihirap mo, nagiging pwede mong alibay. Sabi nga sa isang famous na kanta ngayon, no? Alibay. Pwede natin i-alibay. Kung ang maging pamantayan natin ay yung Stone of God, na kaya ka nagkakasala ay gawa ng mga bagay na pumapasok sa iyong katawan, ay bahagi na kung saan alin. Pwede mo maging alibay na ito yung dahilan ng aking pagkakasala. Anong epekto nito? Binabawasan nito ang culpability mo, yung responsibilidad mo. Kaya ako nagkasala, gawa nila. Hindi. Kaya ka nagkasala kasi pinili mo sila. Kaya bahagi natin, sa puso ng gagaling ang pagkakasala. Kaya anong kinakailangan? Take care of your heart. Hindi lamang physically, ngunit ganun din spiritually. At bahagi yun na nakita natin sa isang magandang halimbawa na ipinakita ng kalinisan ng kalooban ni Alin. Yung kalooban na ipinakita rin ng mahal na Birhen Maria. Bahagi yun na makita natin yung higit ng pagninilay na naway makatulad tayo sa kalinisan puso ni Maria. Sa papanong pamamaraan, kinakailangan maging bahagi yun na kung saan ni Alin, na maging bahagi ng ating intensyon na piliin natin sa Jesus. Piliin natin na huwag magkasala. Kinakailangan sanayin natin na huwag magkasala kahit saang sitwasyon. Kung ikaw man ay tinutugso o hindi tinutugso, huwag kang magkakasala. At maging makita natin yung pagkilala natin. Nasa iyo. Nasa iyo ang desisyon. Nasa iyo ang susi. Kung ikaw ay magkakasala o hindi. Kaya bahagi yun. May mga taong nagtitiis kahit sa gitna ng kanilang kahirapan. Hindi gumagawa ng kalokohan. Bakit? Ayaw nilang magkasala eh. Pagkakataon ang makita mo namin. At sabi nga natin, yung kalimitang dahilan na makita natin yung isang usapin para maiwasan natin yung pagkakasala. Ano yung isang dapat din natin isipin? Na yung anumang uri ng pagkakasala na itinuturo sa atin ang original sinayalin. It will incur suffering. Yun ang trabaho ng kasalanan. Pahirapan ka lalo. Lalo kang pag-apakin sa pag-aakala natin na kapag ginawa natin yun, uulan tayo. Hindi. Lalo kang gagapang. Yun ang sinabi ng bahagi ng Diyos sa
sa ahas, kay Satanas, sa iyo at sa iyong mga kampon. Kaya kinakailangan balikan natin yung turo ng original sin. Doon natin higit na makikita yung unang pagkilala natin na makatulong sa atin natin manatiling malinis sa harapan ng buong ikapal. At sabi nga, hindi naman natin may alis na sa mga panahon na tayo ay nagkasala. Anong gagawin natin? Kung tayo nagkasala sa gitna ng ating pagsusumikap na magpakabuti, mangumpisa tayo. Mangumpisa tayo. Kasi yung pangumpisa, maliwanag ko yung natandaan natin. Gusto natin maging malinis. Gusto natin magbago. Gusto natin na tayo ay tunay na gabayan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kinakailangan natin maging bahagi ng ating pagkilos yung palaging maging malinis sa harapan ng Diyos. At isang itinutukoy nito ay sa pamagitan ng palaging pagiging ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung sakali man tayo ay nadumpo ng pagkakasala, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Pero yung tema ng Ebanghelyong ipinapahayag natin ngayon ay maliwanag. Nasa puso ng gagaling ang pagkakasala. Kaya dapat ingatan natin yung ating puso. Palaguin natin ang ating puso natin, maging matatag. Sa gitna ng maraming tukso na pwede nating harapin sa daigdig na ito. Piliin natin si Jesus. Huwag natin piliin ang mga pagkakasala. At mag-ingat tayo. No? Kasi matalino yung demonyo eh. Hindi naman niya ipapakita sa iyo na masama yung pagkakasala. Dahil nagpapakita nun ay mabuti. No? Kaya kinakailangan natin yung lalong pagninilay para makita kung ito ba ay isang pagkilos na tayo ay i-entrap sa pagkakasala. Idulog natin sa harapan ng buong may kapal, sa buong Diyos na tayo tulungan na paglabanan ng anumang uri ng pagkakasala.